Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Wenelyn Dusenya ng Agusan del Sur, Elvira Hussein ng Japan, Josefina Flores ng Lubao, Pampanga, Zaimon Tizon ng Sariaya, Quezon, Lesirio and Maribic Yasay ng Pura, Tarlac. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Dalayan ko po na magpatuloy ang inyong paglagong spiritual. Natutuloy po natin ating series patungkol po sa 7 Secrets to a Joyful Life. Again, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, I have told you this so that my joy may be in you. Kung kayo mananatili sa akin, nananatili kayo sa aking pag-ibig, nananatili kayo sa pagsunod sa akin, my joy will be in you and that your joy may be complete. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol po sa purpose. Live out your purpose. Na pag pinag-usapan po natin yung 7 secrets to a joyful life, syempre kasama dyan yung gratitude, contentment, connection, service, and purpose. Pag ipinapamuhay natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, namumuhay tayo ng ayon sa layunin ng Diyos, makakamta natin yung kaligayahan. Kasi hindi ka talaga magiging maligaya sa buhay kung malayo ka sa layunin ng Diyos. Merong plano ang Diyos sa iyo pero hindi mo pinapamuhay. No? May kagustuhan ng Diyos na mangyari sa buhay mo pero hindi yun ang nangyayari. Kapag ganun ang sitwasyon, hindi ka magkakaroon ng tunay na kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Now, para mas ma-appreciate nyo po itong verse 10, mas maganda po kung basahin nyo yung buong chapter 2. Makikita nyo po rito na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos po yung unang umibig sa atin, unang nagmalasakit sa atin, unang nagpakita sa atin ng kagandahang loob, nung tayo'y patay pa sa kasalanan, nung tayo'y namumuhay pa sa laman, nung tayo'y sumusunod pa sa kagustuhan ng yung masamang pagnanasa ng laman, nung tayo'y makasalanan pa, yung Diyos ang nagmalasakit sa atin upang iligtas tayo mula sa tiyak na kapahamakan. At ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya yung namatay, siya yung pinarusahan upang tayo ay maligtas. At yan ang tinatawag natin sa Ephesians chapter 2 na biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus, tayo ay naligtas. Pinakitaan tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Based on that, sabi rito sa verse 10, we are God's handiwork created in Christ Jesus. Ibig sabihin, niligtas ka ng Panginoon, ni-recreate ka. Kaya po dito sa una nating katuruan ngayong umaga, we are God's masterpiece created in Christ. Dati, we were created in Adam. Ano ibig sabihin nun? We were created in Adam. No, galing tayo sa lahi ni Adan, lahi ng makasalanan, lahi ng mga nagrebelde sa Diyos. Pero ngayon, we are created in Christ Jesus. Paano tayo nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus? Paano tayo naging bagong nilalang kay Kristo Jesus? Si Kristo Jesus, siya yung namatay doon sa krus upang tayo mamatay kasama niya doon sa krus. At yung makasalanang pagkatao natin ay kasama ng namatay ni Kristo doon sa krus. At ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay upang tayo magkaroon ng bagong buhay. Kaya lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay bago ng nilalang. Kaya ang tanong, ikaw ba ay bago na ng nilalang? Yung luma mong pagkatao, wala na? Ikaw ay may bagong perspective, yung puso mo tumitibok na para sa Diyos, hindi na para sa mga makamundo at mga makalaman na pagnanasa. Yung puso mo ba nagkaroon na ng pagbabago, talagang binabago na ng Santong Espiritu? Ang tawag sa iyo ay new creation. You are created in Christ Jesus. You are God's handiwork. You are God's masterpiece. Ikaw ay pinakamahusay na gawa ng Diyos. Kasi hindi ka create kay Adan, no? Ikaw ay nilikha kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, na kay Kristo ka na. Ibang tao ka na. Bago ka nang nilalang.
Sabi ni Apostol Pablo na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang, yung lumang pagkatao wala na sapagkat siya ay bago na. Tanong kapatid, ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Ikaw ba ay bumababa ang tingin sa iyong sarili? Mga kapatid, balikan natin itong mga talatang ito. Ikaw ay pinakamahusay na gawa ng Diyos. You are God's masterpiece created in Christ Jesus. Don't look down on what God has done for you. Huwag mong maliitin ang bagay na nilikha ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay binago ng Panginoon. May pinakamahusay na gawa, obra maestra ng Diyos. Pagpahalagahan natin yung ating mga sarili. Niligtas ka ng Panginoon eh. Di ba? Pagpahalagahan natin yung ating mga sarili, i-offer natin sa Panginoon. Point number 2, we are God's instruments for good works. Dati mga instrumento tayo ng kasamaan, no? Yung laman natin, pinapagamit natin sa paggawa ng masama. Yung mga kamay natin, masama ang ginagawa. Yung mga bibig natin, masama ang sinasabi. Yung mga isip natin, mga malalaswa ang nasa isip. Pero right now, we are God's instruments for good works. Nagpapagamit na tayo sa Panginoon upang isipin natin ang mga magagandang bagay, mga makakatulong sa kapwa. Gamitin ang ating mga kamay upang makapagsilbi sa Diyos at makapagsilbi sa ating pamilya at sa ating kapwa. Magpagamit tayo sa Panginoon bilang instrumento ng kabutihan. Sabi po rito, tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Bakit po? Alam niyo po, yung ating mga kamay, isipin natin, extension yan ng kamay ni Jesus Christ. Kaya po ang tawag sa church ay body of Christ. Extension ng katawan ni Kristo. Extension ng kamay ni Jesus Christ. Yung mga kamay natin, yung mga paa natin, paa ni Jesus yan. Yung bibig natin, bibig ni Jesus. Kaya pag bukas ng bibig mo, dapat nagiging blessing yan sa iyong kapwa. Pag nag-iisip ka, ang iniisip mo, yung mga bagay na iniisip ni Jesus Christ. Paano kaya bubuti yung mundo? Paano kaya bubuti yung pamilya ko? Paano lalaganap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? At pangatlo po, we are God's missionaries of redemption. Ang Diyos po ang ginagawa dito sa mundo. Nakita niya bulok yung mundo, pariwara yung mga tao, nagre-rebelde, palayo, mga tupang ligaw, at puro palayo sa Diyos. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, sinugo niya ang Panginoong Jesucristo para simulang samsamin ang lahat ng mga bansa at maging mga tagasunod niya. Ang kaduluduluhan po nito, lahat ng mga bansa ay luluhod sa Panginoong Jesucristo at itatanyag nila ang Panginoong Jesucristo bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yung redemption, yung pagtutubos sa mga bansa, lalagana po yan. Hanggang yun sa mundo natin maisaayos. At tayo po mga kapatid, missionary tayo ng Diyos. Tayo po'y naligtas upang maglingkod sa ganitong gawain. Sabi po dito sa verse na ito, no? Tayo'y nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Alam niyo po yung inihanda ng Diyos na misyon para sa atin? Redemption. Maging parte tayo ng redemptive work of God. We are God's missionaries of redemption. Lahat ng ginagawa ng ating mga kamay, ito ay contribution natin sa ginagawa ng Diyos na mabuti dito sa mundo. Kaya po, lahat po dapat ng hawakan natin at ipagkatiwala ng Diyos sa ating mga kamay dapat bumubuti. Pinagkatiwalaan ka ng pera, dapat nagmumultiply at bumubuti. Pinagkatiwalaan ka ng relasyon, nagiging maayos yung relasyon mo, nanonorish yung relationship mo, at bumubuti yung relationship mo. Lahat po ng pinagkatiwala ng Diyos sa ating mga kamay, dapat po lahat yan ay naayos, nagkakaroon ng redemption. Kaya pag in-apply po natin itong verse na ito, napakaganda po eh. Pinakauna po, be confident in our identity and value. Imbes na nalulumo tayo, mababa ang tingin natin sa ating sarili. Tingnan natin, niligtas ka ng Panginoon. You are created in Christ Jesus. You are God's handiwork. Be confident in our identity and value. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Bakit ka mahalaga? Not because of your good works, not because of what we can do and contribute in this world. We are valuable because of the blood of Jesus Christ. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. We were redeemed not by gold or silver or precious stones. We were redeemed by the blood of Jesus Christ. Kaya po tayo naging mahalaga, naging valuable.
Ang identity po natin, new creation in Christ Jesus. Wag kailanman natin titingnan na maliit yung ating mga sarili. Pangalawa po, rejoice in our meaning and purpose. Magdiwang po tayo kasi yung buhay natin makahulugan. Yung buhay natin merong purpose. Alam niyo po, dito sa mundong ating ginagalawan, ito po ay mundo na puno ng kadiliman. Yung mundo po, isipin po natin parang ano yan bangka o barkong binabayo ng alon, binabagyo at nasa kadiliman, walang direksyon. Pero tayo po ay tinawag ng Diyos para maging lighthouse, para maging ilaw. Ang purpose po natin, mag-provide ng liwanag, ng direction, upang yung mga tao sa paligid natin ay makita nila yung pag-asa na meron kay Kristo Jesus. Makita nila yung liwanag ng Panginoong Hesukristo. Makita nila na ang Panginoong Hesukristo ang pag-asa ng kanilang buhay at ang Panginoong Hesukristo ang magbibigay ng liwanag, ng direksyon sa kanila. Sinasabi po ng banal na kasulatan, isa po sa purpose and meaning natin. Sabi rito ni Jesus Christ, you are the salt of the earth. Yung salt po, merong purpose, merong meaning. And then sabi niya, you are the light of the world. Yung light po, merong purpose, merong meaning. Kaya po, napakasarap isipin na tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Pagdilat ng iyong mga mata sa umaga, Lord, thank you kasi merong kahulugan ng buhay, merong purpose, merong dahilan kung bakit ako babangon ngayon, merong dahilan kung bakit ako makikipaglaban ngayong araw, merong akong dahilan kung bakit kailangan ibigay ko yung best ko today. Because life has a purpose, life has a meaning, and I rejoice because of that. Alam niyo po, walang kaligayahan sa isang buhay na walang direksyon, walang patutunguhan. There's no joy in that. Pero yung alam mo na may purpose ka, yung alam mo na makahulugan ng iyong buhay, alam mo yung dahilan bakit ka humihinga dito sa mundo na ito, alam mo na may mission ka, that gives you joy. That gives you courage to carry on. That gives you hope na meron akong kailangang maabot, meron akong kailangang ma-accomplish. Sa mga kapatid, tandaan natin, para tayong mga lighthouse dito, may purpose. At ang purpose natin is to provide direction. Yung mga membro ng pamilya natin, makita nila, habang tinitingnan nila tayo, makita nila si Jesus Christ. Masumpungan nila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at sila rin ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo at magliwanag ang kanilang mga buhay. Ang gusto ng Diyos dito sa mundo na ito, magkaroon ng kaayusan. And point number 3, focus on contributing to God's redemption. Mag-focus po tayo na yung buhay natin maging contribution sa ginagawa ng Diyos na pagtutubos at pagsasaayos dito sa mundo. Alam niyo po, kung ikaw ay Kristiyano, nakakilala sa Panginoong Hesukristo at naging tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang concern mo hindi lang sarili mo Hindi lang yung spiritual mong pamumuhay. Hindi mo concern yung, okay, magde-devotion ako today and that's it. Magpe-pray ako today, that's it. Hindi po ganun Kasi ang concern ng Diyos, pang buong mundo. Kaya nga, ang isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoong Hesukristo, go disciple the nations. Teach them to obey everything I have commanded you. Ang gusto ng Panginoong Hesukristo, ma-disciple lahat ng mga ethnic groups, lahat ng mga bansa dito sa mundo, at sila'y maging tagasunod niya. Upang ang mundo na ito na puno ng kadiliman at korupsyon ay magkaroon ng kaayusan. At bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang nagiging passion mo, ang laman ng nasa kaibuturan ng iyong puso ay mangyari ang kalooban ng Diyos na iyon, mangyari ang misyon na pagtutubos at pagsasaayos ng mundo. At tayo po, merong contribution doon. Nabubuhay ka ngayon, may hininga ka ngayon, because of that, may pinapagawa pa ang Diyos sa iyong buhay. Kaya po, ang pagsasaayos ng Diyos dito sa mundo, nangyayari po yan sa mga individual, katulad po natin. At yung pagbabago sa ating buhay, nasasalamin rin po yan, nadadamay pati sa ating mga pamilya. Hindi lang sa ating mga pamilya, kundi sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan, sa ating komunidad, at maging sa ating bansa. Kasi po, ang gusto ng Diyos, magkaroon talaga ng kaayusan dito sa mundo at yung mga tao sa mundo magiging worshipers, followers ng ating Panginoong Hesukristo. So, focus on contributing to God's work of redemption. Now, para po sa ating discussion, why is living for God's purpose gives us joy? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin,
Heavenly Father, thank you for creating me as your masterpiece in Christ. Help me to see my true identity and value in you, knowing that I am made with a purpose. I ask for the strength and wisdom to be an instrument for good, reflecting your love in all I do. Fill my heart with joy as I embrace the meaning you have given me and the mission of redemption you place in my life. Guide my steps as I focus on sharing your love and grace with others, bringing light and hope wherever you lead. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion, and not just the devotion but all of our devotions, to our family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.